May mga tanong na normal lang pakinggan, pero hindi lahat ay kailangan mong sagutin. Dahil ang inaakala mong simpleng sagot ay pwedeng magbunyag ng impormasyon na pagsisisihan mo sa huli. Ang tunay na karunungan ay nasa pag-alam kung kailan mas mabuting manahimik. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 tanong na mas mabuting pag-isipan muna bago mo sagutin. At kung bakit mahalagang protektahan ang iyong privacy at personal na buhay. Number 1. Magkano ang ipon mo? Isa ito sa mga tanong na parang simple lang pakinggan, pero hindi ibig sabihin na obligado kang sagutin. Maraming tao ang nagtatanong nito na parang normal lang, pero napaka-personal ng impormasyon na yan. Kapag may nagtanong sa'yo kung magkano ang ipon mo, isipin mo muna, bakit niya gustong malaman? Curiosity lang ba? Comparison? O may iba siyang agenda? Ang pera ay bahagi ng personal life mo. Hindi ito katulad ng pagtatanong kung anong paborito mong pagkain o anong kulay ang gusto mo. Kapag nalaman ng maling tao kung gaano kalaki ang ipon mo, pwede nitong baguhin ang paraan ng pakikitungo nila sa'yo. May mga tao kasing kapag nalaman nilang malaki ang ipon mo, biglang magiging sobrang bait. Biglang mangungumusta. Biglang mag-aaya ng negosyo. Biglang may emergency na kailangan daw ng tulong. At sa ibang pagkakataon, ikaw ang unang maiisip nilang utangan. Dahil iniisip nilang may pera ka. Pero kung maliit naman ang ipon mo, may mga taong huhusgahan ka. Sasabihin nilang, ang tagal mo nang nagtatrabaho, yan lang. O ikukumpara ka sa ibang tao na mas marami raw ang naipon. Imbis na ma-inspire ka, baka mawalan ka pa ng confidence. That's why not everyone deserves access to your financial life. Hindi mo kailangang i-prove sa kahit sino kung gaano ka nakasuccessful. Hindi rin sukatan ng halaga mo bilang tao ang laki ng ipon mo. Ang financial journey ng bawat isa ay magkaiba. May mga taong inuuna ang pamilya, may nagbabayad ng utang, may nag-i-invest sa negosyo, at may nagsisimula pa lang. Walang saysay ang comparison kung magkaiba naman ang sitwasyon. Kapag may nagtanong sa'yo at hindi ka komportableng sumagot, okay lang na ngumiti at sabihin mo na personal na bagay yon. Hindi ka bastos kapag magtakda ka ng boundaries. Sign yon na marunong kang mag-ingat. Tandaan mo, privacy is power. Habang mas konti ang nakakaalam ng mga detalye tungkol sa pera mo, mas konti rin ang pagkakataong magamit ito laban sa'yo o pagmula ng inggit, pressure o hindi kinakailangang problema. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin at hindi lahat ng tao ay kailangang malaman ang estado ng iyong bulsa. Ang katahimikan ang pinakamahusay na proteksyon sa pinaghirapan mong ipon. Number 2, magkano ang sahod o kita mo? Isa ito sa mga pinakakaraniwang tanong na maririnig mo, lalo na kapag may reunion, inuman, office gathering, o kahit simpleng usapan lang. Madalas, parang harmless lang ang dating nito. Pero kapag pinag-isipan mo, napaka-personal lang tanong na ito. Kapag may biglang nagtanong sa'yo ng magkano ang sahod mo? Magkano ang kinikita mo bawat buwan? Huwag mong isipin na kailangan mong sumagot. Tandaan mo, hindi lahat ng nagtatanong ay may magandang intensyon. May mga tao na nagtatanong dahil curious lang. Pero meron ding nagtatanong para ikumpara ang sarili nila sa'yo. Gusto nilang malaman kung mas mataas ba ang kinikita nila o mas lamang ka. At kapag nagsimula ng comparison, doon na pumapasok ang inggit, ang yabang o insecurities. Kapag nalaman nilang malaki ang kinikita mo, baka magbago ang tingin nila sa'yo. Bigla kang tatawaging mayaman. Ikaw ang aasahang manlibre sa bawat lakad. Kapag may emergency, ikaw agad ang unang lalapitan. Kahit hindi mo obligasyon, parang ikaw na ang inaasahang sumalo sa gastos dahil ang iniisip nila, malaki naman ang sahod mo. Pero paano naman kung maliit ang sahod mo? Hindi rin yung ligtas sa panghuhusga. May mga taong magsasabi na dapat lumipat ka na ng trabaho. Ang hindi nila alam, may kanya-kanya tayong sitwasyon. Baka mas pinili mo ang trabaho, may mas magandang work-life balance. Baka masaya ka sa ginagawa mo. O baka may plano kang unti-unting umangat. Hindi lahat ng desisyon ay umiikot sa laki ng sahod. Ang mas nakakalungkot, may mga tao ring sinusukat ang respeto nila sa isang tao base sa income. Kapag mataas ang kita mo, parang mas mataas din ang tingin nila sa'yo. Kapag mababa naman, parang minamaliit ka. But your income does not define your value. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakasulat sa payslip o bank account.
Hindi rin ibig sabihin na malaki ang sahod ay marami ka ng pera. May mga taong mataas ang income pero halos wala ring naiipon dahil sa dami ng responsibilidad. May binabayarang bahay, may binabayarang sasakyan buwan-buwan, or utang, o suporta sa pamilya. Samantalang may mga taong simple lang ang kita pero mahusay humawak ng pera kaya mas financially stable pa. Kaya kung may magtanong sa'yo ng tungkol sa sahod o kita mo at ayaw mo itong ibahagi, huwag kang makonsensya. Karapatan mong panatilihing pribado ang impormasyong yon. Remember this, hindi mo kailangang i-announce ang kinikita mo para patunayan na successful ka. Ang tunay na success ay nakikita sa paraan ng pamumuhay mo, sa paghawak mo ng pera at sa peace of mind na meron ka. May mga bagay na mas ligtas kapag hindi alam ng lahat. At isa na rito ang eksaktong halaga ng sahod o kita mo. Privacy is not secrecy, it's wisdom. Hindi lahat ng impormasyon tungkol sa buhay mo ay kailangang maging pampublikong usapan. Ang pagprotekta sa iyong financial life ay isa sa pinakamagandang desisyong magagawa mo para sa sarili mo. Number 3, ano ang mga personal mong kahinaan? Isa ito sa mga tanong na dapat mong pag-isipan bago sagutin. Totoo, lahat tayo may kahinaan. Walang taong perpekto. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay dapat malaman kung saan ka pinaka-vulnerable. Kapag may nagtanong sa'yo kung anong pinakamalaking kahinaan mo, huwag mong isipin na automatic na safe na ibigay ang buong katotohanan. Tanungin mo muna ang sarili mo, sino ba ang nagtatanong? Bakit niya gustong malaman? At mapagkakatiwalaan mo ba siya? May mga taong nagtatanong dahil gusto kanilang mas maintindihan. Pero meron ding nagtatanong para malaman kung saan ka madaling ma-pressure, ma-manipulate o masaktan. Hindi lahat ng interesado sa buhay mo ay interesado rin sa kapakanan mo. Halimbawa, alam nilang hirap kang magsabi ng no. Posibleng paulit-ulit kang hinga ng pabor dahil alam nilang mahihirapan kang tumanggi. Kapag nalaman nilang takot kang maiwan o takot kang ma-reject, may pagkakataong gamitin nila yon para kontrolin ang mga desisyon mo. Kung alam nilang mabilis kang mag-guilty, baka lagi kang idaan sa drama para mapapayag ka. Information is power. At kapag napunta ang impormasyong yun sa maling tao, maaari itong maging sandata laban sa'yo. May isa pang dahilan kung bakit dapat kang maging maingat. Ang mga salitang sinasabi mo tungkol sa sarili mo ay minsang nagiging label na idinidikit ng ibang tao sa'yo. Kapag lagi mong sinasabing, mahina kasi ang loob ko, wala akong confidence, may mga taong doon na lang sila magfo-focus sa kahinaang sinabi mo. Hindi ito nangangahulugang itatago mo na ang tunay mong nararamdaman sa lahat ng pagkakataon. Being vulnerable is not wrong. Mahalaga ang pagiging totoo sa mga taong tunay na nagmamahal, gumagabay at mapagkakatiwalaan. Pero ang vulnerability ay regalo. Hindi ito ipinapamigay sa kahit sino. May tamang oras at may tamang lugar para pag-usapan ang mga personal mong laban. Hindi lahat ng nagtatanong ay karapat-dapat makatanggap ng ganong level ng tiwala. Kung hindi ka komportable, wala namang masama kung sabihin mo na may mga bagay kang mas gusto munang i-keep private. Hindi yun pagiging suplado o mayabang. Ibig sabihin lang, marunong kang mag-ingat sa sarili mo. Tandaan mo, nakikinig lang ang ibang tao para malaman kung saan ka madaling tamaan. Kaya dapat maging wise ka sa pagbabahagi ng mga personal mong kahinaan. Protect your peace. Protect your boundaries. Hindi lahat ng bahagi ng buhay mo ay kailangang maging public information. Ang tunay na lakas ay ang pag-alam kung ano ang dapat ibahagi, kanino ito dapat sabihin, at kailan ito tamang sabihin. Number 4, sino ang gusto o kinaiinisan mo sa trabaho o pamilya? Mukhang simpleng tanong lang ito, pero isa ito sa mga tanong na pwedeng maglagay sa'yo sa alanganing sitwasyon. Ang nagtatanong ay parang nakikipagkwentuhan lang, pero sa ibang pagkakataon, sinusubukan lang nilang alamin kung sino ang kakampi mo, sino ang hindi mo kasundo, at kung saan ka pwedeng maipit. Kapag may nagtanong sa'yo kung sino ba ang pinakaayaw mo sa opisina, o kaya sino ang paborito mo sa pamilya, hindi mo kailangang magmadaling sumagot. Isipin mo muna kung ano ang pwedeng mangyari kapag sinabi mo ang totoo. Sa trabaho, isang simpleng opinion lang ang pwedeng maging malaking issue. Baka ang sinabi mong akala mo ay mananatili lang sa iyong dalawa, kwento pala sa iba. Pagdating ng ilang araw, maririnig mo na lang ang sarili mong sinabi, pero iba na ang pagkakakwento. Nadagdagan na ng sariling interpretasyon. Nabago ang konteksto. At ngayon,
ikaw na ang mukhang nang babackstab. Office gossip spreads faster than you think. Isang pangungusap lang ang kailangan para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa buong team. Ganun din sa pamilya. Kapag sinabi mong mas malapit ka sa isang kapatid kaysa sa ibang pangkapatid, o may kamag-anak ang hindi mo kasundo, may posibilidad na lumaki ang issue. May mga taong mahilig magdala ng kwento mula sa isang tao papunta sa iba. Ang simpleng pag-amin mo ay pwedeng pagmulan ng tampuhan, samaan ng loob, o mas malalang alitan. Hindi ibig sabihin nito na wala kang karapatang magkaroon ng opinyon. Normal lang na may mga taong mas madali mong makasundo at meron ding mahirap pakisamahan. Pero hindi lahat ng iniisip mo ay kailangang sabihin, lalo na kung wala namang magandang maidudulot. Ang mga tanong na ganito ay parang trap. Gusto lang kasi nilang makakuha ng impormasyon na maaari nilang ikwento sa iba o gamitin sa ibang pagkakataon. Kapag nadala ka sa emosyon at nagsalita ng walang pag-iingat, baka ikaw rin ang magsisisi sa huli. Kaya mas magandang i-focus ang usapan sa mga positibong bagay. Kung may nagtatanong kung sino ang ayaw mo, pwede mong sabihin na mas gusto mong mag-focus sa maayos na pakikitungo sa lahat. O kaya sabihin mo na lahat tayo ay may kanya-kanyang personality, kaya sinusubukan mo na lang makisama. Hindi ito pag-iwas sa tanong. Isa itong paraan ng pagprotekta sa sarili mo at sa relasyon mo sa ibang tao. Choose your words carefully. Hindi lahat ng gustong makarinig ng opinyon mo ay may mabuting intensyon. Ang ilang impormasyon, kapag nailabas na, hindi mo na mababawi. Tandaan mo, mas madaling iwasan ang drama kaysa ayusin ito kapag nagsimula na. Hindi mo kailangang magbigay ng pangalan para patunayan na tapat ka. Ang tunay na maturity ay ang kakayahang manahimik kapag alam mong ang katotohanan ay wala namang idudulot na kapayapaan. Ang respeto sa ibang tao ay nasusukat sa mga salitang pinipili mong huwag sabihin kapag wala sila. Number 5, kanino ka bumuboto? Isa ito sa mga tanong na pwedeng magmukhang simple, pero sa maraming pagkakataon, ito rin ang nagiging simula ng hindi pagkakaunawaan. Totoo, may mga taong proud na ibahagi kung sino ang sinusuportahan nila. At wala ring masama kung gusto mong panatilihing pribado ang desisyong yon. Parehong valid ang dalawang pagpipilian. Kapag may nagtanong sa'yo kung kanino ka bumuboto, tandaan mo na hindi ka obligadong sumagot kung hindi ka komportable. Ang pagboto ay personal na desisyon. Isa itong karapatan, hindi isang impormasyon na kailangang ipaliwanag sa lahat ng tao. Minsan, ang nagtatanong ay curious lang. Gusto lang nilang malaman kung pareho kayo ng pananaw. Pero meron ding mga taong nagtatanong para husgahan ka. Kapag nalaman nilang iba ang kandidatong sinusuportahan mo, bigla na lang magbabago ang pakikitungo nila. Ang dating maayos na usapan, nauuwi sa debate. Ang dating magkaibigan, nagiging magkabangayan. Ang dating magalang na diskusyon, nauuwi sa personalan. Not every conversation is worth turning into an argument. May mga pagkakataon din ginagamit ng ibang tao ang sagot mo para lagyan ka agad ng label. Kapag nalaman nila ang political preference mo, akala nila alam nila ang buong pagkatao mo. I-judge ka nila base sa isang sagot, na para bang yun ang kabuuan ng values, prinsipyo at karakter mo. Ang mas nakakalungkot, may mga relasyon na nasisira dahil lang sa magkaibang pananaw sa politika. May magkakaibigan na hindi na nag-uusap. May magkakapamilya na nagkakainitan sa hapagkainan. May mga taong mas pinipiling manalo sa argumento kaysa panatilihin ang respeto sa isa't isa. Hindi ibig sabihin nito na bawal pag-usapan ang politika. Mahalagang magkaroon ng healthy discussions tungkol sa mga isyung nakaaapekto sa bansa. Pero hindi lahat ng nagtatanong ay naghahanap ng maayos na usapan. Ang iba ay naghahanap lang ng dahilan para kontrahin ka o patunayang mali ang paniniwala mo. Kung ayaw mong ibahagi ang boto mo, okay lang na sabihin ng maayos na mas gusto mong i-keep private ang boto mo. Hindi yun pagiging mailap o walang pakialam. Ibig sabihin lang, pinipili mong protektahan ang kapayapaan ng usapan at ang sarili mong boundaries. Privacy simply means you know what deserves to stay personal. Ang tunay na sukatan ng isang tao ay kung paano siya makitungo sa kapwa, kung paano siya gumalang sa magkakaibang opinyon, at kung paano niya pinaninindigan ang kanyang mga prinsipyo sa araw-araw. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. At kung ang pagsagot ay magdadala lang ng walang katapusang pagtatalo, ang pinakamatalinong sagot ay ang magalang na pagsasabing, I'd rather keep that to myself. Number 6, bakit wala ka pang asawa o anak? Isa ito sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ng maraming tao, lalo na kapag may family reunion.
birthday, kasal ng kamag-anak, o simpleng get-together. Madalas, sinasabi ito na parang biro lang o pangkumustahan. Pero para sa taong tinatanong, hindi palaging ganun kasimple ang dating nito. May mga pagkakataon na ang tanong na ito ay tumatama sa sugat na hindi nakikita. Baka matagal ka nang gusto mag-asawa, pero hindi pa dumarating ang tamang tao. Baka may pinagdadaanan ka sa relasyon. Baka ilang beses ka nang nasaktan. At ngayon ay unti-unti ka palang bumabangon. O baka gusto mo naman talagang magkaanak, pero may mga personal o medical na dahilan kung bakit hindi pa nangyayari. Hindi mo alam ang buong kwento ng isang tao sa isang simpleng tanong lang. Meron ding mga taong sadyang pinili ang ibang direksyon sa buhay. Mas gusto muna nilang mag-focus sa career, sa negosyo, sa pag-aalaga sa pamilya, o sa personal growth. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang timeline. Life is not a race. Hindi dahil nauna ang iba, ibig sabihin ay nahuhuli ka na. Ang problema, kapag sinagot mo ang tanong na ito sa maling tao, minsan hindi pa doon natatapos ang usapan. Susundan pa nila ng, "Juicy ka kasi." O kaya, "Baka masyado kang busy." May iba pang magsasabi na, "Tumataas ng edad mo." Imbis na makaramdam ka ng suporta, para kang ini-interview tungkol sa isang desisyong hindi naman nila dapat husgahan. Kaya kung ayaw mong pag-usapan ang bagay na yon, you don't owe anyone an explanation. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo para lang masatisfy ang curiosity ng ibang tao. Ang estado ng relasyon mo ay bahagi ng personal na buhay mo. At ikaw ang may karapatang pumili kung sino ang gusto mong pagbahaginan nito. Kung gusto mong maging magalang pero malinaw ang hangganan mo, pwede mong sabihin na darating din yun sa tamang panahon. O kaya sabihin mo na mas gusto mo munang i-keep private ang part na yan ng buhay mo. Tandaan mo, ang halaga mo bilang tao ay hindi nakadepende kung may asawa ka na o kung may anak ka na. Hindi rin nasusukat ang tagumpay sa edad ng pag-aasawa o sa dami ng anak. Ang bawat tao ay may sariling kwento, sariling laban, at sariling oras. Your life doesn't have to follow someone else's timeline. Hindi mo kailangang magmadali dahil lang sa pressure ng lipunan o sa paulit-ulit na tanong ng ibang tao. Ang mas mahalaga ay handa ka emotionally, mentally, financially, at spiritually kapag dumating ang panahon na pipiliin mong bumuo ng pamilya. Hindi lahat ng tanong ay nangangailangan ng detalyadong sagot. At hindi lahat ng bahagi ng buhay mo ay kailangang ipaliwanag sa bawat taong nagtatanong. Number 7. Anong pinakamalaking sikreto mo? Isa ito sa mga tanong na parang inosente lang sa umpisa, pero pwede itong magbukas ng pintuan sa mga problemang hindi mo inaasahan. Madalas, tinatanong ito ng mga tao dahil curious sila. Minsan naman, ginagawa nila itong paraan para sukatin kung gaano ka kadaling magtiwala. Kapag may nagsabi sa'yo ng, "Sige na, sabihin mo na, secret lang naman natin to," mag-ingat ka sa tao na yan. Isang bagay ang dapat mong tandaan. Ang sikreto ay tumitigil lamang sa pagiging sikreto kapag hindi mo ito ikinuwento sa iba. Kapag nailabas na ito sa bibig mo, wala ka ng kontrol kung hanggang saan ito makakarating. Maraming pagkakaibigan ang nasira dahil sa isang sikreto na ipinangakong hindi ikakalat. Maraming relasyon ang nagkaroon ng lamat dahil sa isang bagay na sinabi ng may tiwala pero kalaunan ay naging chismis. Ang masakit pa, kadalasan ang tao nagsasabing, "Hindi ko sasabihin kahit kanino." Siya pa ang unang nagkikwento sa iba kapag nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Trust is valuable, but it should also be earned. Hindi lahat ng gustong makaalam ng sekreto mo ay may magandang intensyon. May mga taong gusto lang magkaroon ng impormasyon na maaari nilang gamitin kapag dumating ang panahon. Kapag nag-away kayo, pwedeng ibalik sa iyo ang mga salitang sinabi mo. Kapag gusto ka nilang siraan, maaari nilang gamitin ang mga personal mong kwento para sirain ang reputasyon mo. May isang bagay na dapat isipin. Hindi lahat ng sekreto ay kailangang ilabas para lang mapatunayan na close kayo ng isang tao. Minsan, iniisip natin na ang sukatan ng tunay na friendship ay ang dami ng sekreto na alam ninyo tungkol sa isa't isa. Pero ang totoong tiwala ay nasusukat sa respeto, katapatan, at consistency ng tao. Not every question deserves a complete answer. Kung may sekreto kang hindi naman makakatulong na ibahagi, at wala namang magandang maidudulot ang pagsasabi nito, okay lang nang panatilihin mo ito sa sarili mo. Hindi ka sinungaling dahil pinili mong huwag magsalita. May malaking pagkakaiba ang pagsisinungaling at ang pagpili na protektahan ng iyong privacy. Kapag may taong nagpupumilit na alamin ang pinakamalaking sikreto mo, pwede kang ngumiti at sabihin,
may mga bagay akong mas gustong itago sa sarili ko. At sana maintindihan mo yon. Yan dapat ang sabihin mo. Kasi ang taong tunay na rumirespeto sa'yo ay hindi ka pipilitin magsalita kung ayaw mo. Tandaan mo, hindi lahat ng laman ng puso mo ay kailangang malaman ng lahat. May mga kwento na para lang sa'yo. May mga karanasan na hindi kailangang ipaliwanag sa buong mundo. At may mga sekreto na mas ligtas kapag nananatili silang sekreto. Protect your privacy. Protect your peace. Dahil mas mabuting ikaw may kontrol sa sarili mong kwento kaysa ibang tao magdikta kung paano ito ikakalat. Number 8. Pwede bang pagkatiwalaan mo ako? Isa ito sa mga tanong na parang napakasimple pero napakalalim ng ibig sabihin kapag may lumapit sa'yo at nagsabing, "Trust me." O, "Pwede mo naman akong pagkatiwalaan." Natural lang na gusto mong maniwala, lalo na kung mabait silang magsalita, magaling makisama, o matagal mo nang kilala. Pero tandaan mo ito, ang tiwala ay hindi hinihingi sa salita, kundi pinapatunayan sa gawa. Napakadali kasing sabihin ng hindi kita lolokohin. Napakadaling mangako ng nasa akin ang sikreto mo. Pero ang tunay na tanong, ano ang ipinakita nilang ugali bago nila sinabi yon? Maraming tao magaling magsalita. Magaling silang gumawa ng magandang impression. Alam nilang tamang words na gusto mong marinig. Pero pagkatapos ng matatamis na pangako, doon mo malalaman kung totoo ba talaga ang kanilang intensyon. Isipin mo ito, kung may isang taong palaging nagkikwento sa'yo ng mga sekreto ng ibang tao, ano ang garantiya na hindi niya ikikwento ang sekreto mo kapag wala ka na? Kung nakikita mong madali niyang sirain ang tiwala ng iba, malamang ganun din ang gagawin niya kapag dumating ang pagkakataon. Character speaks louder than promises. Ang tunay na mapagkakatiwalaang tao ay hindi kailangan paulit-ulit sabihin na mapagkakatiwalaan siya. Makikita mo yon sa consistency ng kilos niya. Kapag sinabi niyang gagawin niya ang isang bagay, ginagawa niya. Kapag may ipinangako siya, tinutupad niya. Kapag may nalaman siyang personal tungkol sa'yo, hindi yun nagiging chismis kinabukasan. Hindi rin masamang maging maingat. Minsan kasi, sa sobrang bilis nating magtiwala, binibigay na natin agad ang mga personal na detalye ng buhay natin. Ikinikwento natin ang mga plano, mga problema, kahinaan, at sekreto sa taong kakakilala pa lang natin. Dahil feeling natin mabait siya, iniisip natin na safe na agad. Pero ang katotohanan, trust should be earned, not rushed. Hindi mo kailangang ibigay ang buong tiwala mo sa unang araw ng pagkakakilala. Hayaan mong ang panahon ang magsabi kung sino talaga sila. Ang oras ang pinakamagandang test ng isang tao. Sa pagdaan ng panahon, lalabas yan kung consistent ba ang ugali nila, kung marunong ba silang rumespeto sa boundaries, at kung kaya ba nilang maging loyal kahit wala silang nakukuhang kapalit. Kapag may taong nagmamadali na makuha ang tiwala mo, minsan magandang magtanong sa sarili mo, bakit kailangan niyang madaliin? Ang mga taong may malinis na intensyon ay kadalasang handang maghintay. Naiintindihan nila na ang tiwala ay unti-unting nabubuo. Hindi ibig sabihin nito na maging suspicious ka sa lahat ng tao. Hindi rin ibig sabihin na huwag ka na magtiwala kahit kanino. Ang ibig sabihin lang ay maging wise. Bigyan mo ng pagkakataon ng mga tao na patunayan ang sarili nila bago mo ibigay ang access sa mga pinaka-importanting bahagi ng buhay mo. Tandaan mo, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, pwede mo nang buuin ulit. Pero madalas may mga bitak na may iiwan. Kaya huwag mong ibigay ang buong tiwala mo dahil lang sa magagandang salita. Ibigay mo ito sa taong paulit-ulit nang napatunayan sa salita at sa gawa na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan. Don't trust because someone asks for it. Trust because they've earned it. Ang tunay na tiwala ay bunga ng mahabang panahon ng katapatan, respeto at consistency. Number 9. Ano ang susunod mong plano? Isa ito sa mga tanong na madalas nating naririnig. Ano na ang next move mo? Anong plano mo next year? Ano ang susunod mong project? Mukhang inosente lang ang tanong, di ba? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong ibahagi ang mga plano mo. Natural lang na ma-excite ka kapag may bago kang pangarap, kapag may negosyo kang gustong simulan, may trabaho kang gustong lipatan, may investment kang pinag-aaralan, o may personal goal kang gustong maabot. Gusto mo itong ikwento sa mga tao. Gusto mong marinig ang opinyon nila at maramdaman ang suporta nila. Pero sa totoong buhay, hindi lahat ng makikinig ay magiging masaya para sa'yo. May mga taong susuportahan ka, pero meron ding agad na hahanap ng butas sa plano mo. Bago ka pa man magsimula, sasabihin na nila,
Mahirap yan. Hindi uubra yan. May nauna nang sumubok, bumagsak lang. Unti-unti, mapapansin mong nawawala ang excitement mo dahil sa dami ng negatibong komento. Minsan naman, hindi nila sisirain ang plano mo. Mas malala pa ron ang gagawin nila. Kokopyahin nila ito. Kapag nalaman nilang may magandang opportunity kang nakita, baka mauna pa silang kumilos dahil nalaman nila ang ideya mo bago mo pa ito maisasakatuparan. May isa pang bagay na bihirang pag-usapan. Kapag masyado mong maagang ikinikwento ang mga plano mo, may mga pagkakataong pakiramdam mo ay may nagawa ka na kahit wala ka pang nasisimulan. Dahil sa dami ng taong nagsabing, wow, ang ganda ng plano mo, para bang nakita mo na ang reward. Pero plano pa lang yun, wala pang resulta. Dreams grow better when they're backed by action. Hindi ibig sabihin nito na itatago mo na ang lahat. May mga tao sa buhay mo na dapat mong pagkatiwalaan. Pero hindi kailangang alam ng lahat ang bawat hakbang na balak mong gawin. May mga pangarap na mas ligtas habang tahimik pa, habang abala ang iba sa kakatanong kung ano ang next move mo. Ikaw naman ay tahimik na nagtatrabaho para maisakatuparan ito. At kapag dumating ang tamang panahon, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang resulta na mismo ang magsasalita. Kung may magtanong sa'yo, anong susunod mong plano? Wala namang masama kung umiti ka at sabihin mong may mga bagay pa akong inaayos. Kapag handa na, malalaman nyo rin. Hindi yun pagiging secretive. Ibig sabihin lang, pinoprotektahan mo ang mga pangarap na hindi pa panahon para ilantad. Tandaan mo, ang isang binhi ay hindi agad naghahanap ng pansin habang nakabaon pa sa lupa. Tahimik muna itong nag-uugat. At kapag sapat na ang paglaki nito, kusa itong mamumunga at mapapansin ng lahat yon. Move in silence. Stay focused. Let your results make the announcement. Hindi lahat ng plano ay kailangang ipahayag. Ang pinakamagandang sagot sa tanong na ano ang susunod mong plano ay ang tahimik na pagtatrabaho hanggang sa dumating ang araw na hindi mo na kailangang sabihin dahil kitang-kita na ng lahat ang bunga ng iyong pagsisikap. Number 10. Ano ang problema ng pamilya ninyo? Isa ito sa mga tanong na dapat mong pag-isipang mabuti bago sagutin. Totoo, walang pamilyang perpekto. Lahat ng tahanan ay may pinagdadaanan. May hindi pagkakaunawaan. May problema sa pera. May tampuhan. May sakit. At may mga pagsubok na hindi nakikita ng ibang tao. Pero hindi ibig sabihin na ang bawat problema ng pamilya mo ay dapat malaman ng lahat. Kapag may nagtanong sa'yo kung ano ba ang problema ng pamilya ninyo, isipin mo muna kung bakit nila gustong malaman. Gusto ba talaga nilang tumulong? O gusto lang nilang makiusisa? Dahil sa totoo lang, may mga taong hindi naghahanap ng sagot para makatulong. Naghahanap sila ng kwento na pwede nilang ikwento sa iba. Kapag inilabas mo ang mga pribadong problema ng pamilya mo sa maling tao, maaari itong magdulot ng mas malaking gulo. Baka may magsimula ng chismis. Baka madagdagan o mabawasan ng kwento. Baka baligtarin pa ang nangyari hanggang sa ibang-iba na ang bersyong umiikot. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan, pati ang pangalan at dignidad ng pamilya mo. May isa pang bagay na dapat tandaan. Kapag galit o emotional tayo, madali tayo magsalita ng mga bagay na pagsisisihan natin kapag maayos na ang lahat. Halimbawa, nagkaroon kayo ng matinding away sa loob ng bahay. Dahil nasaktan ka, ikinwento mo sa maraming tao ang lahat ng nangyari. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaayos na kayo bilang pamilya. Pero ang mga taong pinagkwentuhan mo, hindi nila basta-bastang makakalimutan ang mga sinabi mo. Sila pa ang patuloy na huhusga sa pamilya mo kahit matagal nang tapos ang problema. Temporary emotions can create permanent damage. Hindi ibig sabihin nito na sarilinin mo na lang ang lahat. May mga pagkakataong kailangan mo talagang humingi ng tulong o payo at walang masama ron. Pero piliin mo magsabi sa tamang tao. Tandaan mo, privacy is not dishonesty. Ang pagpili na protektahan ng pribadong usapin ng pamilya ay isang paraan ng paggalang sa mga taong mahal mo. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipakita sa publiko. Ang matatag na pamilya ay yung marunong harapin ang mga problema ng magkakasama, ng may respeto at ng hindi ginagawang pampublikong usapan ang bawat sugat na kanilang pinagdaraanan. Protect your family's peace. Dahil may mga bagay na mas gumagaling kapag hindi ipinapasa sa chismis, kundi inaayos sa loob ng tahanan.